nakakain na lahat. Daming may asim dito ah. Kung inabot nyo ako ng 23 años ako. But anyway, I'm grateful to each and every one of you. Chichi at Cesa is on her way. Na-traffic lang kami rito, namali kami ng daan. Dami inuhukay dito, lumasig yun. Grabe. But anyway, good afternoon, ladies and gentlemen, the youth of Manila. Happy Sunday. I hope there will be more happy Sundays in our life in the city of Manila in the coming months and years. I would like to recognize itong congressman na ito yung namimiss ng kabataan sa 5th District. Kasi yung araw, every year, gusto ko rin sila makita. Yeah. Every year, merong sports fest ang Kabaka. Hindi sa barangay, kundi sa buong District 5. It's a district level competition done for so many decades under his leadership. Be that as it may, medyo nalulungkot tayo ngayon. Mukhang nakalimutan na yata yung mga gawain pangkabataan. Yung iba nating ilang Crocs. Uso-uso yata yung Crocs yun. Maganda yata ang chinelas yun. No? Yung Crocs. No? Ang nauuso na lang, puro AX, tupad. Nakakalimutan nila na yun ay additional program lamang ng ating pamahalaan. Ang tawag mo doon ay sa madaling salita, mas madaling naintindihan to eh. Whether tawagin mong AKAP yan, AX yan, o ano pa man. Ang tawag ko dyan, ipinangtatawid natin na tulong sa ating mga nahihirapang kababayan. I, for one, as a former Undersecretary of DSWD, I know the basic principle of extending such financial assistance. But that is not the job of being a congressman. Congressman, hindi yan dumidila habang nagpapapicture. Ano yung pagtapos ng ano yan, yung pre-over nila, yung first collection, second collection. Ako, may kilala akong congressman sa Maynila. Magdadasal yun. Tapos, ay siyempre, lahat na kanyang mga nasasakupan, tutulong naman sa simbahan. Tama naman, obligasyon natin yun. Basta kahit ano rin pangkalatan, usually may obligasyon tayo sa ating simbahan. Pero siya kukolekta. Yung bishop ngayon, meron yung payong. Sasalukin lahat. Pagbigay na ng mga tulong ng mga nasasakupan, no? Iahagis niyo yung sa taas. Ito para sa langit. Lahat ng bumagsak para sa akin. Daya. Kaya ang ganda ng mga ha? Diyos ko. Saan ba nakakabili ng Crocs? So, titignan niyo yung mga pinapanggit ko, unti-unting lumalayo, kayo mga kabataan kayo, will be somewhere along the way, one of you here will be counselor. One of you here will be vice mayor. One of you here will be congressman.
or evil mayor, for that matter. Huwag kayong lalayo sa tunay na layunin ng public office. Today, we are culminating our organization, honing, going to group, going to a journey wherein I think sa pagsali ninyo sa Aksyon Manila, through the leadership of Pianya, ang intention ninyo ay kayo'y makatulong sa pagtataguyod ng maayos at magandang kinabukasan ng ating pamayanan. Unless you have any other reason, huwag kayong mag-alala. Todits. It's always about coming together, forming a group, and delivering what we have promised, or fulfilling our aspirations, dreams, and visions, so that the next generation will see what we have done during our time, para meron naman silang magiging bagong daan na gabay na tatahakin ng mga salitahin natin. So, yung binabanggit ko kanina, unti-unti, yung ibang congressman, lumalayo na sa tawag ng tungkulin. Ang napapansin ko ngayon, para bang passion show yung Congress? Pagandahan, padiinan. Kaya yung isang kakilala ko, pinalibutan ng mga crops, nakipag-passion show din. So, the point is, wala namang masama mag-asam ng mga bagay sa buhay. Manupat ito'y pinagsikapan ninyo. Marami sa inyo dito, malamang estudyante pa. Nangangarap din kayo umangat sa buhay. But never ever forget na ang pinaglilingkuran natin ay hindi kapwa politiko. Ang pinaglilingkuran natin ay ang mamamayan ating nasasakupan. Never ever forget that thought. Some of you here are officials of the respective youth community in the barangay. Alalahanin ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong isipan, noong unang araw, the first day, that day, or what you call, nagdesisyon ka. Alalahanin ninyo sa inyong isipan, ano nga ba ang intention ko sa pagsali? Bilang SK chairman, bilang SK kagawad, bilang leader ng organisasyon. Remind yourself of such thought, because yun ang naging anchor ninyo to pursue such field, to be of service to others. Yan ang huwag na huwag nyong lilimutin. Sa mundo ng public service or politics, you will face a lot of clouds in your eyes. A lot of clouds. Ayan ay talaga nakapagpapalabo ng mata. Yang mga ulap sa harapan natin. So, you must learn paano hahawiin ang ulap upang maibalik mo uli ang malinaw mong pananaw sa iyong tatahaking landas o tinatahak na landas, which is ang paglilingkod sa kapwa. Kaya kayo, masaya kami na sumama kayo sa ganitong organisasyon, because Joey Oy, Amado Bagachin, Carlo Lopez, JTB,
Ernix at Apple Nieto. Sila ay pinakisuyuan ko na naway magbalik sa paglilingkod upang maibalik yung mga nauna nang nakita ko nung araw, kung saan sila ay may pagkilos sa ating mamamayan. Hindi lamang kung ano yung may bibigay nating candy ngayon na napakatamis sa panlasa ng tao. Kung hindi kung anong mabibigay natin, pwedeng pakinabangan nila sa kasalukuyan at pakinabangan ng mga anak nila sa mga darating na panahon. Kaya ang pagsalin nyo dito ay may kaakibat na responsibilidad. Ako naman ay magpapaalala, may panahon pa kayong umatras. May panahon pa kayong magbago ang isip. Ngunit kung kayo naman, desidido na, in our own little way, with our team, under Aksyon Demokratiko, we will do our best na hindi kayo mapahiya sa pagsama ninyo sa amin like you, I started very young. I started at the age of 23. The youngest councilor ever elected in the city of Manila. The youngest vice mayor ever elected in the city of Manila. The youngest mayor-elect in the city of Manila, because it was then one of the great mayor of Manila. We call them, panahon nila Amado to, nung bata pa sila, si Yeba. Naalala niyo po ba si Yeba? Yeba. Gat Puno Antonio Villegas. He was called Yeba because Yeba means young, energetic, brilliant achiever. But he became mayor through natural succession. I became mayor through election at a very young age. So, my point saying that to you is that it is achievable. Pwedeng mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Basta yung sinabi ko na sa pauna kong salita ay hindi nyo lilimutin ang dahilan. No matter what will be the consequences of your choices in politics, as long that choice prioritize or we prioritize our people. Pwede kang ipako sa krus, akusahan ka ng kung sino-sino, ng kapwa mo politiko. Pwede kang hagisan ng putik. But you have to stay the course. Stay in that belief of yours. Stay in that principle. And your reason joining such group, joining and participating sa kurso na kung saan ang hangat lang naman natin mayangat ang pamumuhay at katayuan ng mga batang Maynila sa ating lungsod. Today is the core, establishing Action Youth of Manila. Today is history, and you are part of it. Today is the beginning of wherein ang lahat ng kabataan sa lungsod ng Maynila ay magsasama-sama at may hikayat ninyo dahil sa inyong kagalingan na tayo ay tumungo sa lungsod na kung saan darating na matino, matiwasay at panatag ang pamumuhay. Yun ang ating layunin. Palakasin ang kabataan. Palakasin at mag-participate. Huwag kayong mawawalan
ng lakas ng loob pag kayo nakarinig na kabata-bata mo pa eh. Eh ako, pabalik na. Ikaw, papunta pa lang. That's true. We, as young individuals, may seek the wisdom of our elders. We must ask. Like, katulad ng sinabi ni Confucius, he who asks question is a fool for that moment, he who does not is a fool forever. Practicing such saying is that we will always respect our elders. We will always ask for their wisdom and what experience that they had in the past. But we as youth, gamitin natin ang lakas, init, yung pag-aapoy, pag-aalab ng inyong damdamin na ayusin ng ating pamayanan katulad ng pakikipaglaban para sa kabataan na ginawa ni Yan Yan Ibay. Hindi siya nagpatiklop. Kahit na medyo siya'y pinagtutulungan. For that, I'm very proud. I'm very proud. Hindi ako nagkamali kay Yan Yan. I'm very proud because some of you here, nakasama ko sa isang hotel. At sinasabi ko sa inyo, bigyan natin ng pagkakataon si Yan Yan mamuno sa SK Federation. Please, matangos ang ilong ko na makasasalubong ko kayo sa kalsada, Eskinita, Avenida, Boulevard ng lungsod ng Maynila na may isang bata tayong natagpuan. Diamante sa buhanginan. Yan, si Yan Yan Ibay. Mahirap yung ginawa to, Rich. Sa totoo lang. Pero pinakita niya sa inyo na kahit sa murang edad, napapalibutan ng may mga nakatatanda sa kanya. Nanindigan siya. At the same time, while she was firm about what she believes, that what is right and what is wrong, she continued to show respect to our elders. Yan ang simbolo ng kabataan ng lungsod ng Maynila. Magandang unaran, sana si Yan Yan mabasa sa ulan. Ang mga mabubuti dapat dumarami. We're very proud of you, Richard and I, and your team. At least, hindi kami nagkamali sa iyo. Ngayon naman, nais ko ipakilala sa inyo ang aking partner, isa ring bata, Political Science graduate. Sipsip, nakita niyo na ang katatayuan ng mundo ng public service at a very young age. Isang misyonaryo, broadcaster, nag-aral. Higit sa lahat, may asim pa. Katulad din siya. Mukha lang 19. Naintindihan nyo na yun. Pamilyado. At proud ako na ang partner ko ay babae sa lungsod ng Maynila. Palakpakan natin, Chichi Atienza. So sa inyong lahat na naparito, maraming salamat. Linggo ngayon, dapat kasama niyo ang pamilya ninyo. At inalay niyo sa amin. Okay, mag-alala naman. Mayawan
Daddy A. Mga taga 5th District. Si JTV. Joey Oy. Ang papalit sa Unyangong pastor. Yung mga kabataan babae, mag-ingat kayo doon, ha? Kung makadila, kala ko, buhay, haba ng dila. Pero alam mo, sa Biblia, ewan ko, alam nyo ako, hindi ako religious. Isa lang ang alam ko, ha? Si Papa Jesus, si Mama Mary. Isa lang alam ko, laging may Diyos. Pero hindi ko alam ang mga nilalaman ng Biblia. At ang lagi kong kaya gawin ay magdasal. Diretso kasi sabi ng nanay ko, kahit anong oras daw, pwede mong makausap ang Diyos. Kaya huwag mong pagkakaitan ng sarili mong makausap ang Diyos. Pero yung isang politiko, gagamitin niya yung relihiyon para sa politika. Wow! Anong tawag doon? Bulaang propeta. Diba may ganun ba yun sa Biblia? Ganun daw yun eh, yung mga kampo ni Satanas, ilalabas sa... Ewan ko lang ha, kinukwento lang ito na matatanda. Tanong nyo to sa nanay ninyo, o kaya sa lola ninyo. Hindi, ako lang ha, ako yun naman yung akin. Yung ilalabas yun, kunwari, anghel. Ilalabas yun ng demonyo sa lupa. Tapos para bumuo ng mga nasasakupan niya, unti-unti. Yung pala ay masama ang intention. As hard to say, but anyway, that's for the people to judge. We are not about, I don't care. Hindi ko naman siya bumoto eh. Ganun lang kasimple yun eh. Tama ba? Pero, mag-ingat kayo. Saka mana-mana pala yun, ano? Walang kaiyan to, tatlo-tatlo sila sa isang distrito. Kadiri. Yung mga taga-ibang distrito, siya sa atin ninyo. Maduduwal kayo. Ako nahiya ako. Natotoo lang. Naano na ako ba? Kapal moks. Bagay kasi yung buhaya maganda sa pag, ano? Maganda sa sapatos, matibay, yung makapal. Hindi, pero pagbabayaran nila yan sa tao mo. Basta tayo dito, sama-sama tayo. Ituro natin ang tamang daan. Tulungan nyo kami magtaguyod ng mga programang kapag-ipakinabang sa ating nasasakit. Tao muna. Tao muna. Hindi pamilya nila. Tao muna. So, anyway, are you guys ready? Yes! Baka mamaya, pagka bumanga ng AIX, ha? Uso-uso pa naman ang JO ngayon. Tayo-tayo lang naman po eh. Basta importante, tulog-tulog na lang tayo. Tapos hayaan natin ang taong bayan ng humusga. Yun na lang siguro, no? O ready na ba kayo, District 1? District 2, ready na kayo? District 3? District 4? District 5? District 6? Yan. Sana siya yan. Baka matanggalan ka ulit ang committee. Magkapagalala, 1 minute recess. At least yung vice mayor ko, tingnan niyo naman, sexy. Hindi may ibig sa recess yan eh.
Ang favorite subject niya mag-aral, hindi mag-recess. Isang minutong pagpapahinga. Ipagpahinga na natin ang matagalan. Total, tapos na ang recess subject. Sabay-sabay na tayo kumanta. Samahan niyo nga ako. Tan, tan, one more time with feelings. Piloso ko talaga mga taga-Maynila. Only, the good thing about being Batang Maynila, ikaw yung nakakaintindi ng utak, ng tataba ng utak ng mga Batang Maynila. I mean, we speak the same language. We live in the same community. We grew up in the same community and neighborhood. So only all of us can understand each other. But I'm happy and grateful. Chichi and I, and the entire team, is happy today and grateful to each and every one of you. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming layunin. Kayo na mga kabataan ang nagpapalakas ng loob sa amin. Basta ang mga uubusin natin dyan, Benton, Chihuahua, yung mula, yung pastor. Tapos yung isa, pabalik natin sa Magallanes. Yung isa naman, yung gwapo sa Tondo. At least nanindigan, kahit bata pa.